At ayun na nga mga lubwits! Matagal-tagal tayong di nag-ride. So ito, may biglaan kaming ride, kagabi lang napagdesisyonan. At pupunta kaming Makati. So anong meron sa Makati? Actually, kung taga-subaybay ka ng mga social media natin, parang nahihilig kami ulit sa pagtugtog. Nabuhay yung namin, dugong rakista. Sabi ko nabuhay yung dugong rakista natin. So ang mangyayari ngayon, punta kami sa Makati, may titignan lang kaming music store. Esco to Esco. SQ, Esco. Ewan ko kung anong basa doon. Anyway, so dahil yun nga, nabuhay ang dugong rakista namin, titingin-tingin kami ng mga instruments. Well, si Jake gusto niyang tumingin ng bagong cymbals actually. Titingin lang naman siya ng cymbals. Hindi naman siya bibili. Kayo maniwala doon. And also, meron kaming project snare na ginagawa. So, yun ang pakay natin today. Anyway, si Jake, medyo matagal na itong hindi nagbabike. Ang last pa nitong ride na nakabike siya, yung pumunta pa kami dun sa ilog, dun sa may property ng bayaw ko. Yung pa nga yata yung last trama niya. Kami to ni Brad, nagbabike to Yung last bike ride namin ni Brad, nakasama ko siya, Dinggalan. Dinggalan yung last ride na kasama ko to si Brad. So, yun na yung mga last ride. Ako, yung pinaka-long ride ko talaga, yung Dinggalan na. So, matagal-tagal din kami nakapag-ride ng magkakasama. Pero, wala ngayon si Papa Jesus dyan May trabaho kasi. Si Christian din, may trabaho. So, hindi na namin inaya. Thursday kasi ngayon. Pero ito, talagang super chill ride lang kami. Tamang 20-20 lang. Gawa ng walang ensayo si Jake Kaya siya yung pinauuna namin para pace niya. So ito na nga. Ang problema ko ngayon, 3:30 na ng hapon. Sa pace namin ngayon, hindi ko alam kung anong oras kami darating doon. Sabi ko kasi 3:30 na ng hapon. Sa pace natin ngayon, hindi ko alam kung anong oras tayo darating doon. Baka sarado na. Yan. Hanggang anong oras ba yun? Ewan. Hindi mo din alam? So bahala na si Batman. Kakatukin na lang namin siya. Kakalampagin na lang namin yung gate nila. Pag sarado na sila. Rockers naman, baka pwede na pumasok. Oo. Pero sir, titingin lang po kami hindi kami bibili. Inistorba mo, no? Tapos hindi ka naman bibili. Kung ang takbuhan natin, nagbe-20 tapos, mga 1.5 hour, nandun na tayo. Kung nagbe-20 tayo Pero kung consistent tayong 15, mabagal yan. So, ayan, medyo mainit. Ang weird lang kasi paglabas namin kanina, ang lakas ng ulan. Pero hindi ko na nakunan Tapos pagdating namin ng bandang Commonwealth, paglabas namin ng Don Antonio, ang araw, ang init. Nakakainis. Pero okay lang, at least hindi kami basa. Pero may marka pa si Jake ng mga talsik sa likod. Okay din naman yung bike lane dito pala. Kaso, pag may mga tao, di kasabay mo ang mga tao. So yan, east tab na kami. Ang bagal namin. Kaya medyo malilim dito. Yan, hindi masyado mainit. Sarap. So ang pinaka-ruta namin is dito, east tab, and then EDSA na. And then dire-diretso na yung EDSA. Pagdating sa EDSA, hanggang Guadalupe lang kami, tapos bababa na kami doon. Ito yung route na papuntang papuntang Rockwell. So somewhere doon yung mismong music store. Bakit nga pala doon kami pupunta sa music store na yon? Bakit specific na music store na yon? Kasi ganito. Kasi si Jake, meron siyang inaay na cymbals. Yung brand na yun is Arborea. Yung gamit kong cymbals is Armada So hindi naman to mga mamahaling cymbals. Pero yung inaay niyang cymbals, ang dealer ay si Esco. Tama Jake? Si Esco lang ang dealer ng Arborea. Oo. Hindi, Armada siya ng SQ. Armada siya. Mali pala ako. Armada pala yung inaay ni Jake. So yun, Armada na cymbals. Parehas yung sa akin, pero yung sa akin yung medyo chippy pa yung cymbals ko Itong tinitignan niya, medyo maganda to Medyo nasa mid to high end tong cymbals na tinitignan niya ng Armada. Well, wala naman kayong pakialam doon unless musician ka, di ba? Pero yun nga, kaya doon kami pupunta kasi yun yung dealer. Siyempre, kung meron doon, baka pwede niyang tignan yung tunog, kung magugustuhan niya. Pero mahabang usapan pa kung bibili niya or hindi. Malalaman natin yan
Mamaya, kung EDSA na, wala pala namin gumit na. Kasi paligo lahat yung dito. Yun, sakto. Sakto! Sakto, mga m***ers! Pamabdol! Pamabdol! So ito, isang diretso na lang hanggang Guadalupe. Hindi na mahirap ang navigation dahil wala ka namang liliguan, isang diretso lang ang EDSA. Ang isa nga palang kakaharapin namin na obstacle, dahil sa EDSA kami dadaan, merong isa pang music store na matadaanan, yung JB. Doon napuntahan na namin sa isang ride namin yun. Pero itong JB na to, madadaanan nga namin, nandito lang siya sa side na to eh. So ang problema ay, baka biglang mag-aya si Jake doon. Mukhang hindi armada ang mabibili, mukhang Zil dyan. Jake, mukhang kailangan mo yun oh. Ayun oh. Ayun yung sa, sa billboard, kating ko spray. Mukhang mamaya, kailangan mo yan ah. Oh, the traffic of EDSA. So, chinek ni Jake kung hanggang anong oras daw yung store. Hanggang 5 lang daw. Pero, 9 kilometers na lang naman kami. Hindi kami makakapagtagal dun sa ESCO. Balik na lang kami EDSA tapos magje-JB na lang kami. Oy. Ang place ng mga luxury cars ay nandito na. At ang pamosong brutalist na building. Ito. Ang tagal na nitong building na to. Kung ano-ano nang umano dyan. Ngayon, KFC na siya ngayon. Dating ayusan ng typewriter yan eh. Yung building na yan. Hanggang sa naging parang parang car something related. Tapos yan, naging KFC na. Medyo ito flowing naman ang kalsada. Hindi masyadong traffic, umaandar naman. Pero nakakapagod talaga pag traffic. Nakakainis. So yan, if ever hindi kami kagad makapag dito kami pupunta. Mauwi din kami dyan mamaya. Ay na, show na kami. Konti na lang. Meron pa kaming 4 kilometers. Wow, nasa gitna si Jake ah. Mukhang naipit yata siya nung papasok na sasakyan. Kala siguro ni Jake, motor pa rin siya. Kala mo, nakamotor ka, no? Higit na ka. Huwag ganon. O, huwag niyong tutularan yun, ha? Okay, Guadalupe na. So, somewhere, bababa na kami dyan, eh. Baba tayo, baba. So, yan, bababa na kami dito. Guadalupe! Pagbaba mo dito, dyan napapunta yung Rockwell Power Plant. So, ibig sabihin niya, nasa poblasyon Makati ka na. Let's go! Naalala ko sila dyan, tumatambay dati dyan eh. Dati si Papa Jesus, dito sa Rockwell nagwo-work. I mean, same company pa rin naman. Pero yung store kasi nila dito dati, sa may Rockwell, merong embroidery. Eh si Papa Jesus dyan yung embroidery master ng yung pinagtatrabahuhan niya. Kaya lagi nandito yon. Pero ngayon wala, nasa Pasig na nag-work yun eh. Nasa main office na siya ngayon eh. Jake, mga 1.7 kilometers. Tapos kaliwa. O, kanan. Ayan pala. So, di rin nagtagal, nakita din namin yung store. Parang bahay ito na ginawang music store sa loob. Mukha lang maliit sa labas, pero malaki ang loob niyan. So, nagpark na lang kami sa loob kasi pumayag naman sila, pwede daw ipasok yung bike. Syempre, pagpasok pa lang namin, dumiretso na kaagad si Jake dun sa mga pwesto ng drums. Ito lang yung naging problema. Yung gusto niyang set, out of stock. Armada na Darkman kasi yung gusto niya talagang bilhin. Pero ayun nga, walang stock kasi mabili daw yun. Kaya tingin-tingin na lang muna ng ibang items. Di ba ako pwede buksan? Pwede mo buksan? Nakarimo na. Ito talagang hilig namin ni Jake ang mag-nerd out sa mga musical instruments. 5.5. 3.5. Ay, ito, ang ganda nung yung, ang tawag dyan, yung vent hole.
Hindi. Pen ba to? Hindi. Pentol yan. Brand ba yan? Ayoko. Pentol. Parang Hindi rin Tingnan mo nagtagal yung yung pag-nerd out namin ni Jake. Binalik din namin yung mga snare na kinuha namin kasi baka mabili niya. Baka mabili. kaya ko bang bitbitin ka pa rin? Wala kang rack, sayang. Wala Pag kang nandito rack. ka talaga sa mga store na ganito, mabubudol ka talaga pag meron kang pera eh. Buti na lang kami wala. Ikot lang tayo dito. Tingnan natin yung mga... So syempre, subok-subok. Baka may magustuhan eh. Pero syempre, pinipigilan ko yung sarili kong bumili kasi ang dami ko ng gitara at bass dito sa bahay. Pero syempre, hindi natin mapipigilan ng pag-iikot at pagtitingin dahil ang dami din talagang magagandang gitara dito. Ito bagay sa'yo, Bradley, oh. 7 string. Magdyan ka din. Magdyan ka din. Ito pa isa, oh. Parang solar. Ang pahaba ng action. Lumabas na rin kami agad. Gawa ng baka mapagastos pa kami. Ganda din ng gitara. Tapos 20. Maganda pa doon sa Saber ko yun eh. Mas mahal pa yung Saber. Ano din talaga, umangat na rin yung quality ng mga murang gitara ngayon. Okay, nag-decide muna kaming magmerienda dito sa tabi-tabi. Marami namang kainan dito. Piklop ni Kuya. 3. Merienda sa Pobla. Tara guys, kain. Kain. So, next stop namin, tama nga yung hinala ko. Punta kami JB. Ano na mo ba kayo, no? Ako may pusang malaki. Yun yung mga kinukuha sa ano eh. Ano yung game na yon? Nilalaro ni Bradley. Anong? Crimson Desert. Eh, laki mo naman. Hoy! Mailap, Kuya na. Orange tilapia. Ang bisa sa JB tayo pumunta sa animal. Ay, bakit sombong? Hindi, ano pa ako eh, may bakuna pa ako eh. Kami Five ang years kapag-immunity na. May 5 years pa ako. Pero automatic yun, yung immunity mo na yun, ganito siya daw pinag-work. Pagka nakagat ka, top up ka. May parang booster. Booster ng tao. Booster. Top up eh, mo. Ano top up? Ano to? Preno. Larga na kami ulit. So galing dito sa Makati, meron kaming tuloy na tatawiran papuntang Mandaluyong. Ayan, nasa kabila na kaming side. Diretso lang. Diretso. Nakasunod ba siya? So, ayan, dahil papunta na kaming JB, nag-load lang ako ng bagong route. So, sinearch ko sa phone ko, and then, niload ko lang sa C706 natin na cyclocomputer. Kaya, ayan, meron na kami ulit susundan na bagong route. Ang galing! So, yan, if you want to purchase this cyclocomputer, yan, lalagay lang ako ng link dyan sa lower left na screen nyo. Baka kaya nyo naman bumili. And then, meron tayong video tungkol din dito. So, lalabas na lang dyan sa cards dyan sa taas. Pero napaka-useful nung ganyang feature. Pwede kang mag-load ng bagong route. Kasi, kesa mag-EDSA kami, nag-ano na lang kami ng route na nandito sa loob ang daan. Kesa U-turn pa kami sa EDSA. Ang mas mahirap yun. Diretso lang, Jake, ah. Yung totoo, ngayon ko lang yata natin napuntahan. Ngayon lang ako nakapasok sa part ng Makati na to. Ano yan? Mandaluyong na pala to kasi tumawid na. Oo nga pala, Makati nga pala yung kabilang side. Mandaluyong pag tumawid na. Tumawid na nga pala tayo. Ulit to, Garfield Street. Parang gusto ko ng street na yan Garfield. Baka maraming Garfield doon. Anyway, ang traffic, nasaan ba tayo? Hindi ko alam kung anong Wilson Street, Barangay Green Hills. Barangay Green Hills na pala. Ibig sabihin, malapit na tayo, boy. Sana mga sir. So, kakanan na lang kami dyan. JB na yan. Bili lang ako saglit dyan. Ferrari? Pwede naman. Ayan, so ikot kami. Pupunta ulit kami Makati. Baka merong symbol sa may Esco eh. Baka meron na, no? Kanina out of stock eh. Baka meron na. So pagdating namin sa JB, mabait naman yung gwardya. Hinayaan niya kami mag-park dun sa harap ng entrance ng JB mismo. Hindi ko sure kung merong parking sa baba, pero parang may parking sa baba kasi dahil JB Sports yung baba eh.
Diretso ka agad sa ano eh. Saan? Saan siya dumiretso? Drumstick agad yun. Actually si Jake, naghahanap din siya ng anti-vibe na Zildjian na drumstick. Pero iba yung naiisip ko. Sasabihin ko sana vibrocore. Iba pala yung vibrocore. Ano? Meron na? Anti-vibe? Vibrocore, ano nga pala yun? Spunk nga pa. Handlebar nga pala. Ayun, syempre, tingin-tingin ng mga snare, baka may magustuhan. Primal na aluminum. Taas ang taas. Ang tangkad. Mukhang Zildjian pa mabibili nito pagdating ng panahon na. 16 na lang. Pangina, pero hi-hat lang yan. Ayun nga, oo nga, naka. So, hindi na kami nagtagal sa JB. Saglit na saglit lang din kami. Bumili lang si Jake ng drumstick. Naglobat na rin yung mga camera ko. Kaya, eto, naka-cellphone tayo ngayon. So, I think dito na natin tatapusin itong walang kakwenta-kwentang ride vlog na ito. Ako nga pala si Nat, kasama ko si Bradley at si Jake na nagpapaalalang manatiling bike na ubabang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!